Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala tayo po ay magtutugon sa isa sa mga katanungan ng ating kapatid na pinadala sa atin sa pamagitan ng WhatsApp. Ang sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. May na-lecture na po ba kayo about sa mga pamahiin sa mga sanggol, Ustad? Kasi itong tatay ng asawa ko, may mga pamahiin na baon. Gaya ng lawayan, yung paa ng bata para di mausog. Tapos pag nasinok, lagyan ng papel sa noo. Balik-Islam na po siya, kaso may paniniwala pa din sa mga pamahiin. Katwiran niya, wala naman daw mawawala. Kaya nagkasagutan po kami kanina Sana po ma-actionan niyo po, Ustad, para maipanood ko po sa kanila. Jazakallahu khairan po, Ustad. Shukran. Okay? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maganda po yung katanungan niya. At the same time, ito po ay awareness din sa mga kapatid natin ng balik Islam. Lalo pat, dala-dala pa nila yung mga ugali noon na hindi pa sila mga Muslim. Especially sa usapin na may kaugnayan sa pamahiin o superstitious belief. No? So, walang duda, yung binanggit na yung binanggit na pamaisa sa mga ilan sa mga pamahiin dito ng mga tao, actually yan ay kinuha, no? Hindi lang sa mga kumbaga kamangmangan, no? Kahit pa sa mga non-Muslim. Ito po yung mga pamahiin nga nila na kapag protection daw sa mga bata o sa mga sanggol, yung di mausog, no, yung lalawayan nila yung bata, no, para daw di mausog. At kapag nausog, nagkaroon ng sakit, maglalagay sila sa papel sa noo. Walang duda, ito ay malinaw na ito ay wala sa katuruan ng Islam. Okay, ito ay malinaw na wala sa katuruan ng Islam. Bagkus maaari, ito talaga ay mahulog, no? Walang duda, mahulog ito sa shirk. At maaaring mahulog sa syirkul asgar, pagtatambal sa Allah ng pagsamba, either minor o major. Paano ito mahulog sa minor shirk? O sabihin natin na maliit na uri ng pagtatambal sa Allah. Kapag ang isang tao na naniniwala siya na sa Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang kagalingan, o ibig sabihin ang Allah pa rin nagpapagaling sa pamamagitan ng mga bagay na ito. So walang duda yung mga bagay na itinuring niya na ito yung magiging, sabihin natin, magiging tulay, although ang Allah pa rin ang nagbigay ng kalunasan sa karamdaman sa pamamagitan ng mga bagay na yaon, walang duda ito ay minor shirk. Mahuhulog yan sa maliit na uri ng pagtatambal sa Allah. You know? Subalit na rapat na iwasan ito dahil shirk pa rin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam natin na ito walang puwang sa atin ng shirk sa ating pananampalataya. Nang hindi ito pwede na ipamuhay ng isang tao. Kaya hindi na pwede sabihin na walang mawawala. Anong walang mawawala? Mayroong mawawala sa isang tao. At ang mawawala sa kanya yung kanyang tawhid. Yung kanyang paniniwala sa kaisahan ng Allah. Yung pure na paniniwala niya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, walang batayan sa banal na Quran at maging sa Sunnah na gawin ng mga bagay na ito, no, bilang panlunas. Even the scientific kumbaga na usapin, no, sa usapin scientifico, no, wala kailanman, hindi ito sinuportahan ng scientific, hindi ito sinuportahan ng mga dalubhasa, no, mga nakapag-aral sa medisina, at higit lalo hindi ito sinuportahan na may sa tinatawag na pangrelihiyon, mga kapatid. Ito ay kinuha lamang mula sa mga pamahiin ng mga sinaunang tao ng walang basihan. Pangalawa, mahuhulog ito sa major shirk, o ibig sabihin ay malaking uri ng pagtatambal sa Allah kung mismo ang tao na gumawa nito ay naniniwala mismo na sa bagay na yaon siya ang nagpapagaling, o ito mismo ang nagpapagaling. Halimbawa, yung laway o yung papel na inilagay sa sanggol, kapag ang isang tao naniwala na ito mismo ang nagpapagaling at hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay major shirk. Ito ay tinatawag na sabihin natin ay
malala na uri ng sabihin natin ng pagtatambal sa Allah. Na narapat na iwasan ng isang mananampalataya. Now, pag-usapan natin ang ano ba yung mga narapat o ano bang yung mga dapat na gawin kapag ipinanganak ang isang sanggol? Ano ba yung angkop sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, narito po yung mga inshallah subhanahu wa ta'ala mga listahan upang sa ganun o guidelines upang sa ganun ay meron tayong pinangahawagan na gagawin natin sa mga bagong ipinanganak na sanggol. So, tandaan natin na walang gawain na pinahihintulutan ng Sharia para sa paghahanda, sa pagsalubong sa isang bagong sanggol, isang araw o dalawa bago siya ipinanganak. Malinaw, wala pong ganun. Tula, halimbawa, may mga iba na revealed gender revealed, o naman katulad nito. Wala po. Ito ay gaya-gaya lamang mula sa mga kamangmangan. No? Sa pagkakaalam natin mga kapatid, walang anumang sunna bilang paghahanda sa pagsalubong sa isang bagong sanggol, isang araw o higit pa. Ngunit maaaring bigkasin ng isang tao, siyempre, ang pangkalahatang dua. Yung pangkalahatang pagsusumamo sa Allah, tulad ng panalangin o pagsusumamo para sa bagong panganak na maging ligtas, siyempre, at magkaroon ng mabuting kalusugan, maging malusog, okay, upang yung gabayan, no? Yung gabay at patnubay, no? At iba pang bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat ang panalangin ng isang babaeng matuwid, no? Ano yun? Sino yun? Sino yun? Yung asawa ni Imran. Ano ba ang sinabi ng asawa ni Imran bilang pagsusumamo niya sa Allah? Ano sabi niya? Sa Surah Al-Imran, no? Chapter 3, verse 35 hanggang 36 ng Banal na Quran. Sabi ng Allah, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. So, anong dua maka? Napakagandang dua para sa mga magulang. Subhanallah. Ipaalala mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari kay Maria alaihi salam, yung nanay ni Jesus, at sa kanyang ina, at sa kanyang anak na si Jesus alaihi salam, upang tugunan ang sinumang nag-aangkin ng pagiging ila, pagiging Diyos ni Isa, na sinasamba o di kaya ay sa kanyang pagiging anak ng Allah, pagiging anak ng Diyos. Noong sinabi ng asawa ni Imran, which is yung nanay ni Maria, no? Imran, habang siya ay nagdadalang tao, Masya Allah, o aking Rab, o aking Panginoon, ako ay nangangako sa iyo na ipagkakaloob ko sa iyo ang nasa aking sinapunan, bilang taimtim na pangako mula sa akin na siya ay pagsisilbihan ko sa Baitul Maqdis sa Palestine, na kung kaya hinihiling ko na ito ay tanggapin mo sa akin dahil ikaw lamang ang sami', ang ganap na nakakarinig ng aking panalangin, na al-alim, ang ganap na nakakalam ng aking layunin. Noong nabuo ang kanyang pagdadalang tao, ipinanganak niya ang kanyang sanggol na babae at sinabi niya, O aking Rab, ang aking ipinanganak ay babae at hindi maaaring manilbihan sa Baitul Maqdis. Kasi dati, mga panahon ngayon, ang mga laki lamang ang pwedeng manilbihan sa Baitul Maqdis. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung anuman ang kanyang isinilang at ito ay pagkakaluban ng Allah ang di pangkaraniwang katangian. At sinabi niya, hindi maaari na ang lalaki na aking hinahangad para manilbihan ay katulad ng babae. Dahil ang lalaki ay higit na malakas at karapat-dapat sa paninilbihan. Gayunpaman, pinangalanan ko siya ng Maryam at hinihiling ko ang kalinga mo para sa kanya at sa kanyang magiging pamilya mula sa syaitan, mula sa Satanas na isinumpa at inilayo mula sa iyong awa.
So makikita natin sa dua na ito, bago pa isinilang si Maria, mayroon ng dua ang kanyang ina. At gayon yung pagkasilang ni Maria, ay mayroong dua ang kanyang tinatawag na ina. So mga kapatid, sa pananampalatayang ito yung mga dapat natin gawin, especially yung mga magulang, no? Halimbawa kapag nagdadalawang tao ang kanilang mga asawa, so ipanalangin, no? Yung pinaka-the best ay manalangin, magdua para doon sa sanggol. At the same time, pag ito ay iniluwal, pinanganganak, ay magdua din para sa kabutihan ng kanyang anak. Mashallah. Now, narito yung mga sumusunod na babanggitin kung ano yung mga dapat gawin sa araw ng pagkapanganakan ng bata. Ano ba dapat? Ano bang naayon sa sunnah kapag isinilang yung bata? No? Pagkatapos na isinilang. Una, mustahab na gawin ang tahnik para sa sanggol at manalangin para sa kanya. Ang tahnik, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tahnik ay paglalagay ng matamis tulad ng datilis o pulot, yung honey, sa bibig ng bata kapag bago ito ipinanganak. Yun yung tahnik, mga kapatid. Subalit, sabi ng ating mga ulama, wag nang nguyain. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung dinala sa kanya yung sanggol mula sa na ipinanganak sa Medina, ang ginawa sa ay gumawa siya ng tahnik. At kabilang sa tahnik na ginawa sa salam ay walang duda yung dates ay nginuyan niya sa magitan ng kanyang bibig na hinal. Siyempre pag bibig na salam, nandun yung laway ni Propeta salam na mashallah mubarak ang kanyang tinatawag na laway, mashallah. Subalit, wag nating gayahin yun. Okay? Ilagay lamang natin ito, mga kapatid, sa bibig ng bata at hindi natin ngunguyain yung dates na ilalagay natin sa bibig ng bata. No? Hindi natin ito ngunguyain kasi huwag mong itulad ang laway mo sa laway ng Propeta Muhammad sallam. Ang laway ng Propeta sallam ay baraka. Ang laway mo ay bakara. Laway ng bakara. No? So huwag mong itulad yan. Okay, baka yung laway mo ay may virus pa. Subhanallah. You know? So sapat na kumbaga palambutin mo yung okay, sabihin natin, no? Yung dates, tapos yung bang kumbaga ganuhin mo para sa ganun lumambot at ilagay mo doon sa sabihin natin ng bata. Kung wala man ito yung honey. Kaya sinabi ni Abu Musa, wulida li ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamra wa da'alahu bil baraka wa dafa'a ilayya. Nagkaroon ako ng sanggol, sabi ni Abu Musa al-Ash'ari. Nagkaroon ako ng sanggol na lalaki. Ibig sabihin ng anak mo, yung kanyang asawa, ay nanganak ng sanggol na lalaki. At dinala ko siya kay Propeta Muhammad sallallahu. Pinangalanan niya siyang Ibrahim. Gumawa ng tahnik sa ilang mga datilis at nanalangin sa Allah na pagpalain siya. Pagkatapos ay binalik niya siya, yung bata, sa akin. Ito ay matatagpuan sa Al-Bukhari, Sahih Muslim. So yun yung tahnik, mga kapatid. So mustahab, sunnah ang gumawa ng tahnik doon sa sanggol. Pangalawa, pinahihintulutan na pangalanan ng bata sa unang araw o sa ikapitong araw mula sa kapanganakan. Ay sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida liya laylata gulamun fasammaytuhu bismi Abi Ibrahim. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, isang batang lalaki ang ipinanganak sa akin. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng anak na batang lalaki ngayong gabi. Isinilang yung kanyang anak sa gabing yaon at pinangalanan ko siya sa pangalan ng aking ama na Ibrahim. Yun yung kanyang anak na si Ibrahim. No? Sinabi ni Aisha, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini yawma sabi'i wa sammahuma. Ang sugo ng Allah ay nagsagawa ng akika para kay Al-Hasan sa kanyang apo at kay Al-Husain sa ikapitong araw. At ibinigay sa kanila ang kanilang mga pangalan. At ang hadith na ito is nalayasin Ibn Hibban, Al-Hakim at inuri bilang sahih ni Al-Hafidh bin Hajar sa Al-Asqalani sa Fathul Bari. So ibig sabihin, mga kapatid, pwede na mag-akika syempre sa unang araw, kung hindi man sa ikapitong araw, no? Kung hindi man ay sa ika-14 na araw, kung hindi man sa ika-21st day ng mula sa kapanganakan, kung hindi naman kaya din sa anumang mga araw. So yung course kabilang sa tinatawag na sunnah, pagkatapos ng kapanganakan, yung akika. Okay, yung tinatawag na akika. Si Salman ibn Amir radiyallahu an ay nagulat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma'al ghulami akikatun fa ahriqu anhu daman
wa amitu anhu al-adha. Para sa batang lalaki na dapat merong isang akika, merong tinatawag na akika. Pagkatay ng hayop para sa kanya at alisin ang nakapipinsalang bagay. Nang ibig sabihin dito ay tuliin, no, yung batang yaon. Of course, ang hadith na ito sa laysay ni At-Tirmidhi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, at ang hadith na ito ay inuri bilang sahih ni Imam Albani rahimahullah sa kanyang aklat na Al-Irwa. No? Ayun din si Samura bin Jundub radhiyallahu anhu nagsabi ang Prophet sallam, kullu ghulamin murhatan biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Ang isang batang lalaki ay tinubos ng kanyang akika. Tinubos ng kanyang akika. Ang sakripisyo ay dapat gawin, which is yung sacrifice animal, pagkatay, para sa kanya sa ikapitong araw. Dapat siyang bigyan ng pangalan at ang kanyang dulo ay dapat na ahitin. Okay? Of course, sa ibang mga salaysay ng hadith mga kapatid, ay ang isang bata na lalaki, kapag batang lalaki ay 2 kambing at kapag babae naman ay 1 kambing. Okay, yun ang requirements. Pero kapag gusto ng sobrahan, wala itong problema. Kasi sinabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah bilang komento sa mga hadith na ito, bilang sa mga benepisyo o kabutihan ng akika ay ang mga sumusunod. Sabi niya, annaha qurbanun yuqarrabu biha al-mawludu wa yuqarrabu bihi al-mawlud fi awwali awqati khurujihi ila dunya. Ito ay isang sakripisyo kung saan ang bata ay inilapit sa Allah sa lalong madaling panahon pagkatapos na siya ay dumating sa mundo na ito. Pangalawa, ang bilang kabilang sa benepisyo, annaha tafukkuruha arhanul maulud fa innahu murtahan bi aqiqati hatta yushaffi' lahu liwalidayhi. Sabi niya ito ay isang pantubos para sa bagong panganak. Ang kanyang akika ay tinutubos siya upang siya ay mamagitan para sa kanyang mga magulang. Kaya ito yung isa sa mga benepisyo ng akika, mga kapatid, na kung saan ay mamagitan yung bata na yon sa kanyang magulang sa araw ng paghuhukom. Of course, ito ay particular pa sa mga Muslim kapag ang kanyang mga magulang ay mananampalataya at natin ay mananampalataya. Pangatlong na benepisyo, annaha fidyatun yufda bihal maulud kama fadallahu subhanahu Ismail bil kabash. Ito ay isang sakripisyo kung saan ang bagong panganak ay tinubos tulad ng pagtubos ng Allah kay Ismail ng tupa. So marahil ang isa pang benepisyo na ay kamapat sa pananampalatayang Islam ay ang pagtitipon, syempre, social benefits, no? Pagtitipon ng mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kakilala at kung ano-ano pa, no? Para sa walima, para sa pagdiriwang ng akika. Again din, kabilang sa sunnah, pagkatapos na maisilang ang sanggol ay ang pagtutuli, no? Pagtutuli, walang duda, ay bahagi ng Sunan al-Fitra, na kung saan mga gawain na uugnay sa dalisi at likas na hilig ng tao, no? Natural inclination. Ito ay obligado sa kaso ng mga lalaki dahil sa walang duda ito ay konektado sa mga bagay ng kadalisayan na mga mahalagang kondisyon ng pagdarasal. Ayon sa ibang mga scholar, ito ay wajib na gawin at ayon naman sa ibang mga ulama, ito ay sunnah or mustahab. Okay? Dahil bakit sabi ng mga nagsabi na ito ay obligado? Kasi ito ay konektado sa mga bagay ng kadalisayan, no? Na mga mahalagang kondisyon ng pagdarasal. Kaya nga kasi bakit? Kasi pag hindi dumaan sa kumbaga no, sa circumcision, nando dahil according sa kanila ay maaaring may bakas ng karumihan, no? At hindi na kumbaga hindi ito nawawala at kapag dumating yung pagdarasal, merong bakas ng karumihan sa kanya. Isa na isin ni Abu Hurairah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsabi, al-fitratu khamsun al-khitanu wal-istihdadu wa natful ibti wa qassu syaribi wa taqlimul adhafir. 5 bagay ang may kaugnayan sa fitrah. Pagtutuli o pag-aalis ng mga balahibo sa pribadong katawan, pagbunot ng mga buhok sa kilikili, pagputol ng mga kuko at paggupit sa biguti. Okay, at ang hadith na ito muttafaqun alayh. Of course, according sa ibang mga scholar, no, mga fuqaha, sunna rin ang adhan. At of course, sa iba rin yung ikama, sinasabi nila para sa bagong silang. Now, sa mga sunna para sa pagtanggap ng bagong panganak, binanggit ng ilang sa mga scholar na ang adhan ay dapat bigkasin sa kanang tainga ng sanggol upang unang maririnig niya sa mundong ito ay ang mga salita ng tauhid na magkakaroon ng malaki at mapalad na epekto sa bata. At ito ay walang duda mga kapatid. Tungkol sa pagbigkas naman ng ikama,
The other side, sa kaliwang tainga ng bata, sabi ng walang dula, sabi sa Silsilat Da'ifa, no, na walang bagay na magpapatunay na ito ay kinakailangan. Dahil ang mga hadith tumutukoy dito ay dhaif. Samantalang yung adan sa kanan, medyo nahihila papapunta doon sa katanggap-tanggap na hadith. Subalit may mga ilan sa mga scholar na very mutasyaddid, no, na kung saan mahigpit, ay yan ay bagay na hindi na kailangan. Okay, sapagkat walang maktibay kumbaga na batayan sa bagay na ito. So much better ika nga na iwasan. Okay, pero kung gagawin man ito, inshallah ay walang problema, inshallah biin nila. Of course, another thing mga kapatid, panghuli na sunnah, pagkatapos na pag silang yung bata, yung pag-ahit sa ulo ng bata. Pag-ahit sa, of course, ng buhok sa ulo. Ang pag-ahit sa ulo ng bata pagkatapos ay papapahid ng saffron, no, sa ulo ng bata, ay lubhang kapaki-pakinabang. So, ahitin tapos yung lalagyan ng saffron. Pagkatapos ito ay pinayagan upang magbigay sa kawang-gawan ito o ginto ng pilak o katumbas ng timbang sa buhok. So, walang duda kapag gugupitan yung buhok, yung buhok sa ulo ng bata, tapos i-estimate siya. Tapos, ibibigay ito na sadaka, yung katumbas ito either gold or silver. So ito ay hindi kinakailangan gawin sa pamamagitan ng actual na pagtimbang ng buhok. Siyempre, kung ito ay masyadong mahirap gawin, ito ay sapat na upang tansyahin, tansyahin niya, estimate niya ang timbang na at magbigay ng papel na pera, which is yung currency, na katumbas ng presyo ng ganong halaga ng ginto o pilak. For example, sa palagay na ay 5 gramo, then kapag gusto niyang i-convert sa grams na gold grams, di walang problema. Ibig sabihin katumbas ng 5 gramo na gold. O silver naman, pag nahirapan siya sa gold, silver, 5 gramo na silver. At yung halaga nito, yun yung ipamamahagi niya sa mga nangangailangan. Katulad ko. So, hinihiling natin, of course, Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, na protektahan tayo at ang ating mga anak mula sa lahat ng kasamaan at panatilihin silang ligtas at maayos sa mundong ito at sa kabilang buhay. Naway, inshallah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang hindi tayo makagawa ng shirk, no, sa ating mga sanggol, sa ating mga bata. Dahil once nakapagwala tayong kaalaman sa ating din, maaaring may sabuhay pa ng isang bagong yakap sa Islam o maging ang mga born Muslim, no, na walang kaalaman sa Islam, na may sabuhay nila yung mga khurafat, yung mga superstitious belief, no, yung mga pamahiin na ilan sa mga ito ay mahuhulog sa major shirk o minor shirk. So maraming salamat mga kapatid, naway nagkaroon tayo ng sapat na kaalaman hinggil dito. At of course, bago tayo magtapos, ay shout out sa ating mga kapatiran. At of course, sa mga hindi pa nakapag-like at nakapag-share at hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, you may follow our Facebook page. At maging sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, you may subscribe our YouTube channel for more. For more knowledge hinggil sa ating relihiyon. So maraming salamat mga kapatid. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.